Let us open our Bible on Ephesians chapter 4, verse 12 and 13. Praise the Lord. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yes. Unang-una, perfecting of the saints. Word perfecting, that is an action word. So, kinakailangan talaga gawin ang perfection sa bawat isa sa atin. Saints, tayo yan. Bawat isa sa atin, dapat talaga maging perfect tayo. Now, ang ating perfection, dyan lamang kay Lord Jesus Christ. Kailangan talaga tayong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi dyan, sino mang titingin sa Kanya shall appear in the second time without sin. Pag sinabing without sin, perfect yan. Kaya kailangan talaga tayo lahat mag-abide kay Lord Jesus Christ. Kailangan talaga tayo mag-follow kay Lord Jesus para maging perfect po tayo. Napaka-importante yan. Kasi gagamitin tayo ng Diyos. Hindi tayo pwede gagamitin pag imperfect po tayo. Hindi yan pwedeng magamit ng Diyos. Kaya nga, we must be a clean vessel. A vessel unto honor, sanctified, meet for the Master's use, and prepared unto every good work. Kailangan talaga perfect. Kailangan talaga sakdal. Napaka-importante nito. Kasi gagawin tayo ng Diyos na sisidlan sa Kanyang banal na Espiritu. For the work of the ministry. Ang ating ministry, ang ministry ni Lord Jesus na in-establish niya dito sa sanglibutang ito, the same ministry na na-receive natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ano yung ministry na receive ng mga disciples? The same ministry na tanggap po natin. Ano yung mga sinasabi ni Lord Jesus Christ sa Kanyang mga preachings, teachings, instructions sa Kanyang mga disciples, apostles? There is no such alteration. Walang pagbabago doon. The same as is talaga yan. Yan yung ministry natin. Kailangan talaga natin yan pagtuunan kahit paman ng pansin. Pagtuunan kahit paman ng focus. Huwag tayong mawala dyan. For the edifying of the body of Christ. Pagtibay sa body of Christ. Body of Christ, this is not only one member. Maraming membro ang body of Christ. And bawat member, kailangan mapagtibay ito. Kasi ang isang katawan, mahirap pag mayroong kulang. Ang isang katawan, mahirap pag mayroong putol. Mahirap yan. Kailangan talaga ang buong katawan kompleto. At kailangan talaga yan mapagtibay. Kailangan talaga yan magka-unite. At walang ibang leader natin dito. Yung head natin, walang iba, ang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin. Colossians 1:18. Praise the Lord. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Yes. So siya yung head of the body. The body which is the church members, tayo. Who is the beginning, that is God. The firstborn from the dead, that is Jesus Christ. That in all things He might have the preeminence. Pag sinabing preeminence, He is the superior. He is the above all. He is the head. He is siya talaga. Wala nang iba. Tayong lahat magpasakop sa Kanya. Tayong lahat mag-submit dyan sa Kanya.
para sa ganon, magkaroon tayo ng pagkakumpleto bilang katawan ni Kristo. Kasi isa lang ang gumagabay sa atin, ang Diyos. Isa lang ang magdidikta sa atin, ang buhay na Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan siya ang masunod dito. Lahat tayo susunod, walang mag-against, walang mag-iba-iba, wala. Hindi pwede yun. Kaya siya lang ang ating susundin. Isa lang. From Genesis to Revelation, isa lang ang Diyos. Kailangan isa lang din talaga ang maggagabay sa atin lahat. Ang Espiritu ng Diyos. Basahin natin. Ephesians 4 verse 4. Praise the Lord. There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Yan. Isa lang ang katawan, isa lang ang espiritu, ibig sabihin yan, isa lang ang leader, isa lang ang pinagmumula ng plano, isa lang ang pinagmumula ng kapangyarihan, isa lang ang pinagmumula ng lahat. Lahat, siya lang, wala nang iba. Even as ye are called in one hope of your calling. Siya lang. Wala nang iba. Siya lang talaga. So, this is so powerful kasi this is God, no? This is our Lord Jesus Christ. Pag sumunod tayo sa Kanya, nagpasakop tayo sa Kanya, at ginawa niya tayong worthy para piliin at ilagay part of the body of Christ, sabihin ko po sa inyo, this is so amazing. Praise the Lord. Kaya nga sinabi diyan, walk worthy of the vocation wherewith ye are called. No? Tawag ito ng Diyos sa buhay natin to serve the living God. Kailangan lumakad tayong worthy. Pag sinabing lumakad tayong worthy, huwag tayong lumihis, sumunod tayo sa yapak ni Kristo, sumunod tayo sa gabay ng banal na Espiritu, sumunod tayo sa Kanyang salita. Yan ang ibig sabihin para maging worthy tayo. Alam mo kasi ang Diyos, siya yung mag-asimbol ng Kanyang katawan. He is the maker. He is the doer. Siya ang gagawa ng Kanyang pagliligtas sa mga tao sa mundong ito using the church, which is the body of Christ, which is His body. Siya yung magpi-perform ng Kanyang gawain. At siya yung magpili sa mga tao kung ilagay niya tayo part of the body of Christ. Praise the Lord. Basahin natin. Ephesians 1:22. Praise the Lord. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Yes. He and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. So, walang ibang pinaka-head, no? Yung ating susundin na magdadirect sa atin, na magkocommand sa atin, walang iba ang ating buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil siya yung head, siya yung magpipili, siya yung magpipil up ng mga parts of the body, of His body. Siya. Siya yung pipili talaga. Basahin natin. Ephesians 1:23. Praise the Lord. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Yes. Yung katawan niya, ang kapunuan niya, pupunuin niya ito, all in all. Siya yung mag-fill. Siya yung magpili. Siya yung mag-decide. Sino yung piliin niya, sino yung ilagay niya na worthy. Kaya importante itong prayer meeting natin. Kailangan sinabi dyan, walk worthy of the vocation wherewith ye are called. We always pray for you that God will count you worthy putting into the ministry. Mahalaga, mailagay tayo sa katawan ni Kristo, bahagi ng katawan ni Kristo. Napakahalaga niyan. Hindi tao ang magkikreate, hindi tao ang maggagawa niyan, kundi ang Diyos mismo. Ngayon, ang
Ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo na mabuo yung katawan niya. Yung full stature, kumbaga pa. Yung binasa kanina sa verse Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hindi pwede kulang. Hindi pwede kulang ang katawan ni Kristo na magpiperform ng kanyang misyon, ng kanyang purpose, ng kanyang gawain. Kaya let's pray na ilagay tayo sa katawan ni Kristo, sa ministry niya. Amen? Praise the Lord. Yan ang pinaka dapat nating isipin. Maningkamot jud ang tanan, mahimo kang worthy. Hindi natin ito pwedeng gawin sa ating sariling pamamaraan, sariling version, sariling pananaw, sariling makinig tayo sa mga sulsultant. Alam mo si Satanas, pinaka-expert yan na sulsultant. Kaya dito tayo talaga sa salita ng Diyos. Dito tayo masasakdal. Dito tayo malilinis. Dito tayo ipiperfect ng Diyos para maging worthy tayo, ilagay niya tayo sa ministry na ito. Hanggang darating ang panahon, anong sinabi dito? Ephesians 4:16. Praise the Lord. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Yan. So, hindi pwede maluag ang parts ng body of Christ. Hindi pwede na loose. Kailangan fitly joined together. Parang makina. Yung makina, pag yung mga mekaniko na magpili ng makina, paanda rin yan. Lalo't na yung magbili ng mga second hand. Pakinggan yan. Pag yung makina, yung kagalkal, alam mo yung kagalkal? Loose. Unang-una, loss compression na. Ikalawa, leaking. Ikatlo, wala na, subject for change engine na. Hindi mo maasahan yan. Wala na yung kapangyarihan. Hindi, mag-akyat yan ng pataas. Magkuha na, mura na nagpusit. Maglabas na yan ng mga asiti, ang itim ng usok. Loss compression. So, ang katawan ni Kristo kailangan fitly joined together and compacted. Pag sinabing compacted, para kang naggawa ng karsada. Bago mo yan i-final, i-compact mo muna yan. Kailangan mo muna, tinan mo mayroong lugar dyan sa ginagawa na daan dito sa takunan. Hinukay mo na yung putik. Hinukay mo na yung basa. Hinukay mo na ng malalim. Pagkatapos, nung na-reach nila yung natural ground, kinumpak ng gusto. Kinumpak ng kinumpak. Bago yan, tabunan, bago yan, ikumpak na naman hanggang simintuhin. Kasi bibigayan pag hindi compacted. So ganun din sa buhay natin. Kailangan tayo, mga anak ng Diyos, higpitin natin ang ating pananampalataya sa Diyos and obedience. Kasi obedience ang kailangan dito. Praise the Lord. Para mabilang niya tayo na kasama sa body of Christ. Basahin po natin. 1 Timothy 1:12. Praise the Lord. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Yan. Pasalamat ako kay Kristo na ating Panginoon na gumawa sa akin na may kakayahan. Able ka. At binilang niya ako na faithful. Yan, ang importante. Mabilang niya tayo na faithful. Lahat ng body of Christ should be faithful. Lahat ng body of Christ must be perfect. Lahat ng nasa part of the body of Christ must be perfect because our head is perfect. The rest will be perfect also.
putting me into the ministry. Sino maglagay sa atin sa ministry? Sino ang mag-install sa atin sa ministry? Gawin mo ito, gawin mo yan. Na may kakayahan tayong magawa. Ang Diyos, like me, I don't have any capacity to preach the Word of God. But if God will enable you and putting you into the ministry, magagawa mo. Praise the Lord. Pag hindi ka mapili na i-put into the ministry because you are not worthy to become able, there must be something wrong with us. May problema sa atin. May mga impurities. May mga hadlang yan. So, kailangan tinan mo si David dito. Merong version dito na sinabi niya, "Search me, O God, and know my heart. And if you see any wicked way in me, lead me in the way everlasting." Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Talagang perfect talaga. Perfect submission, perfect delight. Perfect submission, rapture, divine. Sigurado. Kaya napaka-importante. Ngayon, ang body of Christ dapat compacted. Ang body of Christ must be joined together dahil gagamitin tayo lahat ng Diyos as one body para mag-increase yung body of Christ, mag-increase yung muscle, mag-increase yung kapangyarihan, mag-increase yung capability to do the work of the ministry. Mag-increase tayo na mag-increase. Ngayon, ang body of Christ, maraming maraming parts yan. Basahin natin. Romans 12:5 muna. Sige. Praise the Lord. So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Yan. Marami tayo. Pero isang katawan lang ni Kristo. Pero membro tayo sa isa't isa sa atin. Hindi pwede na may part sa katawan na hindi mo bilangin na ay hindi kita kasama. Hindi po. Ay hindi ka importante. Hindi po. Lahat ng katawan must be member of one body. And they are connected one to another. Hindi pwede na pag napako yung paa, hindi maramdaman ng ulo. Hindi pwede anong narinig ng tainga, hindi maramdaman ng buong katawan. Hindi pwede anong kinain ng bibig, hindi maging masaya ang buong katawan. So we are member one to another. So kailangan talaga tayo maging watchful, maging prayerful, para unang-una, God will put us into the ministry, at habang ina-assemble na tayo ni Lord Jesus Christ, maghigpitan tayo sa ating paninindigan, maghigpitan tayo sa ating pananampalataya, obedience dyan sa ating Panginoong Kristo, and let us be ready at all times kung ano mang ipapagawa ng Diyos sa buhay natin. So, let us now identify the particular body or parts of the body of Christ. Basahin natin. 1 Corinthians 12:27 and 28. Praise the Lord. Now you are the body of Christ, and members in particular. And God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Ayan. Yan yung members. In particular, the body of Christ. Then God had set, siya ang magseset sa atin in the church, first apostles. These are the one who is giving the word of God. The pastors. And pastors must receive the double respect and double honor from all members of the body of Christ. Bakit? Siya yung pinaka-spokesperson ng Diyos. And He must be respected. Double respect. Praise the Lord. At mag-ingat tayo na ma-fulfill talaga natin yan. Kasi magkamali lang tayo dyan, magkulang lang tayo ng respect sa ginagamit ng Diyos. Wala na. Para ka ng tinamaan ng pana ni Satanas. Para ka ng
binuli ni Satanas. Kailangan talaga natin yan. Those who handle the Word of God must have the double honor from among the members of the church. Hindi dahil sinasamba natin ang tao, because he handles the Word of God. Praise the Lord. Dahil sa pag-handle niya ng Word of God, kailangan ikaw na nakikinig sa ginagamit ng ating Panginoong Diyos, let nothing at all na maghihinder sa iyong pagtanggap ng buong puso. Buong puso talaga. Tanggapin mo talaga yan. Do not receive as the word of men, but as the word of God. Yan ang apostles. Secondarily, prophets. Prophets must be sanctified at all times para hindi masingitan ang instruction. Prophets must be worthy at all times also para anumang revelation ng Diyos na ihahayag by vision, by dream, or by prophecy, talagang galing sa Kanya. Praise the Lord. Kaya nga wala ngang part ng body of Christ na hindi perfect. Kailangan talaga perfect kasi isang espiritu lang gumagamit sa atin lahat. Amen? Praise the Lord. Next, teachers. Sa pagtuturo, it must be in line with the gospel, with the work of the ministry. Yung pagtuturo must be in line for the glory of the Lord, must be in line. Lahat nakakaano yan. Isa lang kasi eh. So yung pagtuturo, kailangan yan, nakasupport yan doon sa apostle. Praise the Lord. Yung spirit ng Diyos na ginagamit, yung nagbibigay ng word of God, hindi kung ano yung binibigay ng mga pastors, you are as a member, as a teacher, puro against yung sinasabi mo. O kaya nagkahasik ka ng division sa mga tao sa nakikinig sa word of God. No. There must be a so-called, yung tinatawag na, yung isang espiritu lang talaga, isang layunin lang. So, teachers must be knowledgeable about the truth about the Word of God. Kailangan naka-inline yan sa mga preachers, sa nagdadala ng Word of God. Magtudlo ka o choir, then teach in line with the gospel. Magturo ka ng mga bata, teach them in line with the nurture of the Word of God. Lahat. In line tayo lahat sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Espiritu. After that, miracles. Then, gifts of healings. This is usually nangyayari sa mga spiritual workers kasi sila yung nagkakaroon ng oportunidad makapag-pray. Helps. Itong helps na ito, hindi tayo makapagbigay tulong para sa gawain ng Diyos kung hindi tayo i-ordain ng Diyos, kung hindi tayo i-bless ng Diyos, kung hindi tayo diktahan ng Diyos kung anong gagawin, kung hindi tayo i-anoint ng Diyos. Kahit sa pagtulong, hindi ito sa atin. Praise the Lord. Hindi ito. Nobody can claim it, nobody can boast, nobody can brag. No. Lahat ito. Worthy ka lang, no? Faithful ka lang, no? Para makatulong ka sa gawain ng Diyos. Lahat ng pagmamaterial mo, sa material ka nilagay ni Jesus, lagi mong i-pray, Lord, use me. Gusto kong maging itong nilagay mo ako sa helps na magtulong. Here I am, Lord. I am very much willing to offer my life. Use me para sa inyong kaluwalhatian. Make me worthy. Sigurado yan. Ibi-bless ka talaga ng ating Panginoon Diyos. Nobody can bless. Nobody can bless whom God curse. Nobody can curse whom God bless. So kung helper ka, talagang may kakayahan kang tumulong. Praise the Lord. Kaya nga nilagay ka ng Diyos as helper dahil tutulong ka. Magsuporta ka. O kailangan ka rin maging worthy. Hindi ka worthy, hindi ka talaga mabilang. Hindi ka talaga magamit. You are unworthy. Lahat talaga, body of Christ must be perfect. Praise the Lord. Kaya kailangan lagi itong edify, dasigon kanunay sa pulong sa Diyos. Helps governments, pati yung governments natin,
Kailangan isa lang ang Espiritu. Hindi kay maglihis na sa ibang direksyon. Kailangan kung ano yung nasa apostle, kung ano yung nasa prophets, kung ano yung nasa teachers, which is inline lang doon sa Espiritu ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, then the governments must be in line. Isa lang Espiritu gumagabay sa atin. Support lahat yan sa gawain ng ministry. Praise the Lord. Hindi pwede na maglihis-lihis kasi isang Espiritu lang tayo na gumagabay sa atin, dumidikta sa atin. Governments. So, kahit nasa governments ka, you must be faithful. Kailangan, you must be found faithful para worthy ka gabayan ng Diyos. Worthy ka bigyan ng wisdom ng Diyos. Worthy ka bigyan ng idea ng Diyos. Worthy ka bigyan ng lahat ng dapat mong tanggapin para ikaw na nasa government, mag-exist ka ng husto to support the work of the Lord. Kailangan worthy, kailangan obedient, faithful. Itong diversities of tongues, sa tagal na natin dito sa paglilingkod kay Jesus, ito yung hindi natin masyadong napapansin. Ito yung hindi natin masyadong nabigyan ng focus. Itong diversities of tongues. Kumbaga pa, yung ating mission worldwide. Pag sinabing worldwide, this is composed of many tongues, many languages. Unang-unang step, pray for it. Dalangin natin. Praise the Lord. Kaya itong June 15 na darating, yung ating theme na binigay ni Lord Jesus Christ na verse, yung Matthew 24, na preach the gospel as a witness unto all nations. Preach talaga ito sa lahat ng mga nations, sa lahat ng mga bansa. Kasi ang objective ng Diyos, He would save all nations. Gusto niya iligtas lahat ng bansa. Gusto niya iligtas lahat ang mga bansa. So kailangan i-pray natin yan, paghandaan natin yan, i-commit natin yan para yung diversities of tongues na yan, hindi yan maging dekorasyon lang. Kailangan mga pastors mapadala sa iba't ibang bansa. Kailangan mga mas-save doon makarating dito para i-train. Para sila na naman ang mag-handle doon. Para bawat bansa, dapat may representative tayo na mag-handle doon sa Word of God. Kailangan natin yan i-focus. Kasi nandyan man yan, part man yan sa body of Christ. Hindi naman natin yan pwede na baliwalain lang. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 12, 22 hanggang 25. Praise the Lord. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary, and those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God has tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one of another. Yan. So, sa lahat ng body, part of the body of Christ, hindi natin nakikare yung diversities of tongues. Parang hindi natin nakikare yun. We do not train our pastors to speak English language para mapadala natin sa iba't ibang bansa. Hindi natin yun na So ngayon, kailangan na talaga natin yan atupagin yung diversities of tongues na yan. Praise the Lord. Maghanda tayo niyan. Kaya nga, humahanap ako ng membro natin na teacher sa English. Imbitahin natin siya dito para magturo sa amin, mga pastors. At pwedeng magkaroon muna ng assessments sa mga pastors kung anong category, anong level na knowledge or kakayahan sa bawat isa. Then, bago i-categorize, ilagyan ng level 1, level 2, level 3.
Para sa ganon, matuto talaga kami lahat. Praise the Lord. Ihanda talaga natin ito. At I would advise all pastors, gamitin yung English language ninyo. Kahit magkamali-mali kayo sa pasimula, maghanda lang tayo to be criticized. Maghanda lang tayo to be corrected. Pag hindi ka marunong magtanggap ng criticism, pag hindi ka marunong magtanggap ng correction, hihinto ka. Because of your pride. Because you are not willing to be corrected. Magaling ka, hindi pwede yun. Kailangan, kung gusto nating matuto, mag-humble tayo. Praise the Lord. Kailangan ibaba talaga natin yung sarili natin. If we want to learn, if we want to improve, para mag-improve tayo. Di ba? Minsan, tinuturuan ka ng tama, ikaw pa ang masama. Minsan, tinuturuan mo ng tama, ayaw pa rin magbago sa kanyang mali. O di, paano ka ngayon mag-improve? Paano kayo matututo? So, dahil kulang tayo sa diversities of tongues, wala pa tayong mga pastors dito na from different countries. May mga international churches tayo, Canada, Malaysia, London, Hong Kong, may mga existing congregations. But we don't have locals na nandoon sa mga ano talaga. Well, ang Malaysia, si Pastora Grace Lynn, yung aking pinsan, parang local na rin siya kasi magaling siya magsalita. Naging pastora siya, isa yan. Praise the Lord. So, dapat marami pa. May China, may Africa, may Thailand, may Vietnam. Dapat libutin yan lahat ng bansa sa mundong ito. Pero magsimula muna yung ipadala yung mga pastors natin. Kasi sila yung ginagamit na ng Diyos. Praise the Lord. Kaya turuan. Kasi international language, number 1 yung English. Makaka-communicate ka. Pagpunta mo doon, pwede sila magkaroon ng interpreter doon. Yan, isa yan na hindi natin masyadong napapansin. Kaya yan na ngayon ang pinaka-highlight ngayong gathering sa June 15. Kung sino man sa mga membro natin na English teacher, imbitahin natin. Magturo siya sa language. Praise the Lord. Para ma-improve ang mga children of God. O lalo't na ang mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Diba, sinabi dyan, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together. See, having given more abundant honor to that part which is lack. O, kung sa lahat ng body of Christ sa atin, yung pinakakulang, diversities of tongue, ay, kailangan natin yan gisingin. Kailangan natin yan i-activate. Kailangan natin yan bigyan ng pansin. Praise the Lord. Para kikilos yung power ng Diyos. Ang gusto man lang ng Diyos sa atin, i-consider natin lahat ng body of Christ na yan. Then let's pray. Let's commit unto the Lord na mag-activate lahat yan. So, let us be obedient. That there should be no schism in the body. Anong schism? Walang division. Walang gap. Walang idya-idya, aho-aho. Kung sa ano pa yan, sa bulanon pa yan, idya-idya, aho-aho. Wala. Pag sinabing schism, that caused divisions. Dapat wala yan. Lahat importante ang body of Christ. Bigyan ng tuon, bigyan ng care, bigyan ng importansya. Praise the Lord. That there should be no schism in the body, but that members should have the same care one for another. Same. Bigyan talaga natin ng focus ang mga bagay na yan. So, napaka-importante ito, mga anak ng Diyos. I-pray natin itong ngayong gabing ito. The perfection of the body of Christ. Praise the Lord. The perfecting of the saints.
for the work of the ministry. Paano tayo ilagay sa Diyos sa ministry? Paano tayo gamitin ng Diyos mightily, effectively? Paano i-entrust ng Diyos yung gawain sa buhay natin? Galing sa apostle, galing sa prophets, papunta doon sa teachers, papunta doon sa helps, papunta doon sa governments, papunta doon sa diversities of tongues. Kung hindi tayo lalakad na worthy. So, perfecting muna bago putting us into the ministry. Praise the Lord. Tapos kung merong mga mapupundar na mga kongregasyon, yun na, i-edify na natin yan. Kailangan talaga wag mapabayaan. I-pray natin ang preparation pala sa kasal ni Pastor John Mark. Ngayong buwan na ito, Pitsa 20. Then, God be willing, by 21st, pusid kami ng Madsayap. 22nd anniversary doon. Ang Tibalog, 23, maybe, kung hindi makapunta si Pastor Tam, parang si Pastor Lorna, hindi ko lang alam. But I can no longer handle it. Iba, dapat mag-handle doon kasi schedule ko pa magbisita sa Kanggusan after sa Madsayap. Praise the Lord. Matagal ko nang hindi nabisita ang Kanggusan sa kadahilanan, hindi makarating talaga doon. Ang hirap talaga, sabi nila. Pastor, even motorcycle, the single, it's difficult makarating sa Kanggusan. Sige lang. Ngayon, passable na raw, sabi nila. So, this is now the time. Let's pray for that. Praise the Lord. Then, preparation natin sa June 15. Itong activities ng mga pastors and governments. Let's pray that God will anoint us. God will ordain us. Ang importante nito, faithful tayo sa Panginoong Diyos para gagabayan tayo ng Diyos. Amen? Kasi isang espiritu lang talaga, hindi pwede magkaiba-iba. Hindi pwede yan. Kailangan talaga. So, basahin natin. Obedience is a must. Hebrews 13 verse 17. Praise the Lord. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Yan. Unang-una, who is ruling us? Sino nagro-rule sa atin? The Spirit of God. Then, itcha-channel ng Diyos yan sa kanyang apostles. If you obey God, obey His apostles. Praise the Lord. Obey His apostles. Tingnan mo, paano nagkaroon ng success ang people of God, Israel? God choose a leader. And those who are obedient to the leader whom God put for them, they become successful sa buhay nila. Those who fought against the leader whom God put for them, hindi naging successful. They become naging kawawa sila. Kaya ganun, kailangan talaga natin, i-recognize talaga natin what God hath appointed, what God hath ordained, what God hath set up sa body of Christ. Alagaan natin ito, mahalin natin ito. And we are all the members of it. Alagaan mo yung sarili mo, hindi ka madungisan, alagaan mo yung sarili mo, hindi ka mapalayo kahit naman sa obedience sa Espiritu ng Diyos. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Unprofitable if you do not submit. Kaya, submit. Praise the Lord. Para maging profitable para sa iyo. So, wag nating kalimutan, pray natin itong kasakdalan ng bawat isa sa atin, mga saints, para ilagay tayo ng Diyos sa ministry at mapagtibay natin ang iba na mga membro of the body of Christ until such time we come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, hanggang maging sakdal ang body of Christ, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, kailangan ang mabuo, hindi tayo.
Ang mabuo, hindi individual sa atin. Ang mabuo, hindi sino-sino sa atin. Ang mabuo must be the body of Christ. Paano mabuo ang body of Christ? He is choosing who are the worthy to be put in the ministry as part of the body of Christ. So therefore, walk worthy of the vocation wherewith we are called. Praise the Lord. Kailangan talaga natin magsikap talaga tayo. Kapag nabilang ka sa work of the ministry, sabihin ko po sa inyo, ang Diyos bahala sa lahat. He knows what to do. He knows. Kasi isa lang isa lang yung daloy isa lang yung head natin And He is all able. He is a miraculous God. He is wonderful. Kaya napakasarap. Maging worthy lang tayo lahat. Di tayo magkakaproblema. Siya ang ating head. Kampante tayong lahat. Ano may papagawa niya sa atin. Wala tayong dapat hindi tayo dapat matakot. So, i-pray natin yung lahat ng mga events na coming, lalo't na itong the heavy occasion, itong coming June 10 hanggang June 17. Let's pray. God is so powerful. He can handle lahat na ating kinukumit sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Ano yung